At pwede rin tayong gumamit kung may budget pa tayo doon. Huwag kang kumontra. Kumontra kayo. Halos wala tayong pasok doon sa mga pinag-aralan na po yan. Nga mga tol, andito na. Kompleto na tayo. Meron pa sa harapan. Magandang araw Pilipinas. Kamusta kayo dyan? Andito tayo ngayon sa kotse ni Kuya. Kotse ni Kuya. Kakaroon tayo ng soil test mga tol. Habang tayo ay papunta pa lang at matraffic, hindi ako nagkakamali mga tol, 30 minutes yung papunta natin sa Pasig. Ngayong umaga mga tol, pagkwentuhan muna natin. Di ba naalala nyo, meron tayong vlog na mga hindi dapat gawin sa construction site kapag umuulan at kapag bumabagyo. So ngayon mga tol, pag-usapan naman natin yung mga bagay na pwede nyo gawin kahit bumabagyo, kahit walang kumpay ang ulan. So again mga tol, wag na natin patagalin. Simulan na natin ito. Yun nga mga tol, para sa mga bago pa lang, kami po yung The House of Construction. Kami po ay nasa YT, meron din po kami sa FB. Sa mga bago pa lang na nanonood dito, marami pong salamat sa pagsuporta sa mga patuloy na nanonood sa ating channel. At kung nagustuhan mo naman itong video na to, baka po pwedeng makahingi ng isang like. Unang bagay mga tol, pwede tayong magkaroon ng wall partition or installation of walling. Yung mga walling material natin, pwede natin ikabit ito kahit bumabagyo, kahit malakas ang ulan. Lalo na kung indoor. Pero syempre, kung outdoor mga tol, hindi maaari yun. Syempre, mababasa yung mason, yung helper, ganun din yung mga halo ng semento mga tol. Hindi pwede yun. Pero kung indoor at may bubong na, pwede tayong mag-install ng mga walling materials. Ano ba yung mga walling material natin na pwede? Mga CHB, AAC, SRC, EPS panel, at saka yung mga drywall natin. Yan. Pwede natin gawin yan. Walang pwedeng makapigil sa inyo sa pag-i-install ng mga wall material natin kapag umuulan at kapag bumabagyo. Pangalawa, pwede rin tayo magkabit ng mga ceiling joists at drywall partitions. Parang nabanggit ko na kanina, So, ceiling joists, pwede tayong magkaroon ng mga pamakuan. So, bakit ko to nasabi mga tol? Kasi indoor naman yung trabaho. Pwede tayong magkaroon na ng mga kisame. Pwede na tayong mag-install ng mga, ano bang ginagamit natin sa kisame? Mga lightweight material ngayon mga tol. Actually, para po sa inyong kaalaman, hindi na po tayo gumagamit ng mga kahoy. Yan. At kadalasan ginagamit natin ngayon ay yung mga lightweight material. Ano nga ba ito mga tol? Yun yung wall angle, metal furring at carrying channel. So yun yung mga makabagong pamamaraan ng pagkikisame. At ganun din sa drywall natin, gumagamit tayo ng metal tracks at metal stud. So dalawang klase lang ng materials para sa mga walls natin when we are using the lightweight material. So guys, ang kagandahan sa paggamit ng mga wall angle, metal furring, carrying channel, hindi na ito inaanay. So yung mga materials na ginagamit natin ngayon sa construction natin ay yung mga less maintenance. Wala ka nang problemahin. Hindi mo na kailangang i-treat yung mga kahoy or itong lightweight material kasi nga hindi na ito kinakain ng anay. Kalaban mo na lang dito is yung kalawang kapag nagkaroon ng leak, pero bihirang mangyari yun mga tol unless na may tulo yung bubong nyo at dun pa lang magsisimula yung kalawang ng mga metal paring. Pero mga tol may mga nire-renovate tayo, mga nauna nang gumamit ng mga lightweight material. Maganda pa rin yung quality nila. Halimbawa, binabakbak natin yung mga kisame, mga drywall na ginamit ng mga siguro more than past o siguro mga more than 10 years or 15 years na yun mga tol. Pero nung binabaklas natin, magaganda pa, hagya na kinalawang at yung iba naman ay GI at masasabi nating matibay pa. Pangatlo, since meron ka ng walling material at meron ka na ring ceiling material, pwede mo na ring isabay yung electrical works. Syempre, bago mo sarhan yon, kailangan mong i-abang yung mga piping natin, yung mga lighting layout natin, yung mga power layout. Pwede mo nang isabay yon. Yung mga switches, yung mga outlet, pwede mo nang i-grind yun sa wall. Kasi kahit bumabagyo, umuulan, pwede mo nang gawin yun. Pangapat, after electrical works, anong pwedeng gawin? Syempre, pwede ka naman rin magtakip. Yan. Kung nagkikisame ka, kung nagdo-drywall ka, pwede mo nang takluban lahat yan kung natapos mo na yung electrical works. At mga tol, kung nakita mo nang gumagana na, napowerize mo na yung electrical works mo at nakita mo umiilaw na, gumagana na yung switch, gumagana na yung mga outlet nyo, pwede nyo na itong sarhan. So pwede ka na mag-install ng mga gypsum board or PISM board. Mamimili ka. Pwede rin naman mga PVC ceiling panel kung mga nasa outdoor to or mga comfort room. So marami ng option ngayon mga tol na pwedeng gamitin. Sa mga hindi nakakaalam mga tol, matagal-tagal na rin po kami hindi gumagamit ng mga plywood
wood, ng mga kahoy. Yan, iniiwasan po natin yan na magkaroon ng maintenance. Ayaw po natin ng may maintenance yung mga bahay-bahay natin. Hanggat maaari mga tol, gumamit tayo ng Python board, gypsum board, yung mga PVC ceiling panel, at meron na rin tayo mga fluted panel, WPC fluted panel mga tol. So napakaraming materyales na pagpipilian. Nasa sa inyo na kung kaya ng budget nyo. Ikalima, plumbing works mga tol. Pwede na rin tayong magtubo. So sa mga bahagi, guys, sabi ko nga kung indoor din lang at may bubong ka na, pwede mo nang iabang yung mga tubo ng tubig. Yan, yung mga PPR pipes natin. Pwede mo na rin iabang yung mga sanitary, yung inodoro, saan dadaan yung dumi, kung saan dadaan yung tubig dun sa lababo, sanitary, yung floor drain mo, kung saan dadaan yan. At syempre yung water supply. Then we are using the PPR pipe. At eto mga tol, hindi na rin tayo gumagamit ng mga blue pipes. Ayan, puro white pipes, green pipes, PPR pipes mga tol. Sa indoor, pwede kang mag-abang ng mga tubo natin, water line, at yung mga tubo natin sa septic. Kasi pwede mo nang gawin yun habang umuulan o habang bumabagyo. So okay na po, meron na tayong plumbing works. Para sa ika-6 naman mga tol, pwede na rin tayo mag-tile works. Since nakapagtubo ka na sa mga CR, pwede mo nang isunod yung tile works. Ano ba yung mga itatiles? Syempre yung mga bathroom, mga washing area mo. Yung bathroom kasi, pwede mo nang simulan yung mga walling. Katulad nung ginagawa namin sa project namin sa Pasig. Bumabagyo, umuulan. So inuna natin ikabit yung mga wall tiles natin. Isinantabi muna natin yung mga floor tiles kasi we need to apply waterproofing bago tayo maglagay ng mga tiles sa flooring. Typical naman pag nagwa-waterproofing tayo, di ba? Iniiwan natin yung isang bahagi sa bandang laylayan ng tiles para makapag-flood testing tayo at ma-sure natin na walang leak yung ating bathroom. Kasi syempre kapag mga second floor, obligado tayo na mag-apply ng waterproofing. Okay? Dagdag ko na rin dun sa tile works, pwede nyo na rin magkabit ng mga tiles sa living area, dining area, sa mga bedroom. Yung mga bedroom tiles na gusto nyo ikabit, pwede na yan mga tol kasi nga may takip na tayo Hindi lang yung mga tol kahit sa mga lababo pwede na rin tayo magkabit ng mga splashboard or kung naka-tiles lang yung lababo natin, yung ilalim ng lababo natin. So doon sa mga countertop natin, pwede nyo naman gamitan ito ng tiles, ng granite, pwede ring natural stone, at pwede rin tayong gumamit ng quartz kung may budget pa tayo doon. So doon sa may mga extra budget sa mga nagtatanong, engineer, pwede bang mag-waterproofing sa ground floor? Abay pwede kung gusto nyo. Pwede nyong gawin yun. Walang pumipigil sa inyo. Depende na po yun sa inyo. Pero kadalasan, ginagamit ang waterproofing sa mga CR, sa mga washing area kapag nasa second floor, third floor, nasa upper level. So next, para sa ikapitong bahagi, doon sa walling materials, baka nakakalimutan natin mga tol, yung pagpapalitada natin, isa sa magandang panahon na medyo malamig yung plastering natin. Bakit ko to sinasabi? Guys, nararanasan po natin na kapag sobrang mainit ang panahon, nagkakrak yung mga pader natin. Ginagawa pa lang yung mga wall material natin, yung mga palitada natin, yung mga plastering works natin. Lalo na kung nakatutok yung sunlight, yung afternoon sun, napakainit yan mga tol. Nagkakarak na yung mga pader natin. So ginagawa natin itong binabasa pa natin. Ibig sabihin, medyo mag-a-add ka pa ng labor doon. Bakit? Kasi nga babasain mo pa. Hindi katulad kapag malamig ang panahon, nag-plastering ka, mas maganda yung moisture niya. Kumbaga alalay lang yung pag-alis doon sa konkreto. The moment na mabilis matanggal yung moisture doon sa konkreto, doon na po papasok yung crack. Yan, tested na yan mga tol. Pinag-aralan na po yan. Kaya kung malamig ang panahon, bumabagyo, okay lang po na mag-plastering works. Walang problema doon. Huwag lang syempre naka-expose. Sa may mga bubong na area, sa mga indoor, pwede kayo magpalitada. Pwede na rin tayo mag-carpentry works. So ano ba yung mga areas na nilalagyan natin ng cabinet? Syempre unang-una mga tol, kitchen cabinet. Ito yung gustong-gusto ng mga babae, ito yung lugar nila, yung kusina. Kasi madalas silang nakatambay dito, nagluluto. Huwag kang kumontra. So yun nga mga tol, alam naman natin kapag sa bahay, gustong-gusto ng mga misis natin yan, yung kusina. Kasi dun sila laging tumatambay, nagluluto. Sa mga nanay natin mga tol, yan yung paboritong place nila. Yung kitchen cabinet mga tol, ay pwede tayong magpagawa sa mga karpintero natin dyan. Kitchen cabinet, bedroom cabinet, yung mga lagayan ng sapatos. Dun sa mga lababo natin, sa washing area, syempre may mga cabinet dyan. May hanging cabinet, and then sa ilalim ng lababo, may cabinet pa rin tayo dyan. Hindi lang yun, sa mga storage area, sa mga kwarto, may kanya-kanyang cabinet, di ba? At yan yung mga hinahanap ng mga bata. Yan ang pinag-aagawa nila pag bagong lipat ka sa bahay. Namimili yung mga bata kung saan sila magkakwarto, di ba? Walang pwedeng huminto, kahit bumabagyo, umuulan, pwede kang mag-carpentry works.
Pwede tayo magkabit ng mga pintuan, mga hamba. Walang pwedeng pumigil mga tol. Installation of doors, door jambs. Pwede ka magkabit ng mga hamba, mga pintuan sa mga bedroom door, sa mga main door. Lalo na kung may mga canopy ka or sa garage, hindi naman nabubugbog ng ulan kahit malakas ang ulan or bumabag yung mga tol. Pwede tayo magkabit ng mga hamba at mga pinto. Sabay na natin dito yung mga hardware accessories mga tol. Pwede nyo na rin ikabit yan. Yung mga lock, yung mga double deadbolt, mga doorknob natin, pwede nyo na rin ikabit yan. So yun nga mga tol, ito I don't know kung para sa inyo pwede kayo mag waterproofing kapag umuulan. Para sa akin, hindi ko i-advise na magwa-waterproofing kayo ng mga bathrooms kapag umuulan. Hindi ko i-advise yun kasi nga parang tatagal lang yung curing nyo eh. Okay, nag-apply tayo ng first coat, may second coating we have to wait another 8 hours, 4 hours, or another day. We have to wait another day para mag-reapply ng waterproofing. What if mga tol, hindi natin na meet yung standard na degrees Celsius doon sa area natin, doon sa mga bathroom natin. Yung right temperature na hinihingi ng materials kasi may iba't ibang technicalities, may iba't ibang desired na temperature when we are applying the waterproofing. Iba't iba yan, iba't ibang produkto, iba't ibang requirements. Yan, may tinatawag tayong specifications ng mga materials natin. When you are buying waterproofing material, you have to check kung ano ba yung desired na temperature na kinakailangan when you are applying that kind of material. Hindi basta mag-a-apply. Nakalagay dito, first coat, ganyan, tapos 8 hours. Pero you have to check also the temperature. Meron tayong nakalagay doon. Meron tayong mga how to apply. Mababasa nyo yan mga to. Yung mga methodology when you are applying waterproofing materials. Kahit yan ay mga branded or yung mga ordinary pang waterproofing lang na mabibili mo sa mga ordinary hardware. Syempre, may mga how to yan mga tol. Pero po, mga tol, para sa akin hindi ko allowed or kahit ako, in my experience, hindi kami waterproofing pag bumabagyo at umuulan. Nabibitin ka lang mga tol. Para sa mga CR to at washing area, mabibitin ka lang, mag-aantay ka rin lang para doon sa pagpapatuyo ng waterproofing ay ma-meet yung mga certain requirements. At syempre, kung mamimit mo yung desired requirements ng waterproofing, nasunod mo na maayos, syempre naman, pag tumulo pa yan, ewan ko na lang. Kumbaga, kung naibigay natin ng tama, lahat ng methodology doon sa pagwa-waterproofing natin, walang puwang para tumulo yan. Yun nga mga tol, naibigay na natin yung mga gawain na pwede natin gawin kapag umuulan, bumabagyo. Ang tip ko sa mga ibang manggagawa, kung ikaw ay steelman, mag-aral ka rin ng ibang gawain para hindi lang nakapokus doon sa pagbabakal, pagpapabricate, installation, ay paano kung umuulan. Dapat may iba ka ring skill. Pwede kang pang-indoor, pwede kang gumawa ng mga bagay para hindi ka nababakante. Yun ang importante, mga tol. Alam naman natin sa Pilipinas, mawalan ka ng 1, 2 araw na work or 3 o 4, lalo na nakaraang 2 linggo mga tol, halos wala tayong pasok doon sa mga outdoor projects natin. Pero may mga projects naman tayo na tuloy-tuloy lang naman sila. Katulad doon sa Pasig mga tol, tuloy-tuloy lang yung trabaho doon. Payo ko sa inyo, magdagdag kayo ng kaalaman, mag-aral kayo sa YouTube. Mag-aral po kayo sa YouTube University para makapagdagdag tayo ng mga kaalaman. Kasi mahirap yung nag-i-stick tayo sa isa nating galing, mag-extra tayo, learning. Magkaroon tayo ng iba pang learning, kahit yung mga pagwe-welding, carpentry works, maraming pwedeng gawin sa project site. Diyan sa mga social media platforms, samantalahin na natin, Kasi pag minsan hindi mo naman yan mapupulat sa eskwelahan, Hindi lahat na ituro sa eskwelahan. Napakaswerte natin ngayon na easy access. May hindi tayo alam, takbo ka lang sa YouTube, di ba? Kasi malaki ang may tutulong nun sa individual natin. Pag minsan yung mga worker natin, nagtatanong, engineer, paano yung ganito? Siyempre, halimbawa, busy ka naman. Ang sasabihin ko lang, manood ka sa YouTube, okay? At saka tayo mag-usap. Nung sinabi ko nga yun mga tol, nakakatuwa yung mga worker. Ay, sir, engineer, alam na po namin yung diskarte. Ayan. So, malaki ang naiutulong sa atin ito, mga tol. Yung mga social media. Kaya nga sabi ko nga sa kanila mga tol, kung sakaling hindi nyo alam, mayroong YouTube. You can ask YouTube University. Okay? So yun nga mga tol, maraming salamat sa mga nanonood. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Sa pagkakatingin ko dito mga tol, mga 3 minutes na lang nandun na tayo sa project site. So nakakatuwa, yan, nakapagkwentuhan pa tayo. Ito yung mga bagay na pwede nyong gawin kahit umuulan, kahit bumabagyo. So maraming salamat sa suporta. Sa mga bago pa lang dito sa ating channel, kami po yung The House of Construction. Maraming pong salamat. Kung nagustuhan mo naman, baka po pwedeng makahingi ng isang like. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin. Ingat! Nga mga tol, andito na, kompleto na tayo. Meron tayo not verification, meron din nagso-soil test.